Mga brothers on the wheels, welcome back sa ating FKM Cruiser 500 series. This time around, aalamin na natin ang kanyang fuel consumption. Pero bago tayo magpatuloy mga brothers on the wheels, kung kayo po ay gustong sumabaybay sa ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at like ang ating episode. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, pay-follow nyo na po ang ating Facebook page at i-share ang ating video para po marami pang makakita. So mga brothers, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Galing nga dito sa Olongapo City ay iikot tayo papuntang Mount Samat ng Bataan. Ayan nga ang napili kong location dahil matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-motor dyan sa lugar na yan. At ito almost tatakbo tayo rito ng balikan ng around 150 kilometers ayon yan sa Google Map. At tayo nga mga brothers ay makakaalis na nga ng after lunch, pero okay lang naman yun. Ang pinaka-purpose ng ating ride dito malaman ang kanyang fuel consumption. Ang una nga pala nating ruta mga brothers ay dadaan tayo rito sa huling zigzag road ng Olongapo. Ito na po yung Pasubik, Zambales. Pero po tayo mga brad, papunta tayo sa Subic Bay Metropolitan Authority. Mag-i-enjoy po kayo rito mga brothers dahil po napaka-swabe ng mga kurbada dito. Pero kung first time nyo, medyo ma-out of place lang kayo kasi merong simenteryo sa kabilang gilid. Ngunit ganun pa man mga brad, makikita nyo rito ang bundok at seascape ng Olongapo City na napaka-relax tignan. Pwede rin po kayo dyan tumambay sa gilid para magpa-picture ng inyong mga pamilya o tropa. Pagpasok naman dito sa loob ng Subic Bay mga brothers, meron po sila ritong batas. Sa mga first time palang papasok dito mga brothers ay mahigpit po sila pagdating sa batas trapiko, lalong lalo na po sa first stop, first to go kung saan po hihinto kayo at saka nyo po pauunahin ang nauna sa inyong nakahinto bago kayo mag-go. Isa po yan sa mga basic rules nila pagdating dito sa traffic ng SPMA. Dito po sa loob mga brothers ay daraan tayo sa kanilang business area kung saan po maraming mga hotel at mga restaurant na pwede nyong puntahan at pwede kayo mag-check-in kasama ang inyong pamilya. Yun lang mga brad, mag-ready lang kayo ng budget dahil medyo pricey dito sa loob ng Subic Bay. At syempre mai-enjoy nyo rin ang mga landscape at mga views na naggagandahan dito sa loob ng Subic Bay mga brothers. At kung sakaling kayo nakamotor, try nyo rin po ritong mag-ikot-ikot dahil marami kayong spot na pwedeng puntahan dito mga brothers. Pag exit natin ng Subic Bay mga brothers ay papasukin na natin ang bayan ng Morong, Bataan. Isa ito sa mga gusto kong pinupuntahan pag ako nagmumotor dahil sa kaganda ng kanilang landscape and also yung seascape ng Morong. Siyempre pa yung daanan dito ay very nature mga brother. Kaya naman malalanghap nyo rito ay sariwang hangin at marirelax ang isipan nyo, lalong lalo na kung stress kayo sa trabaho o negosyo. At ito pag diniretso nyo mararating natin ang pinaka town proper ng Morong, Bataan kung saan marami ritong pwedeng kainan at mga beach resort na pwede nyong pag-stayan. Isa po rito sa kilala nila yung kung tawagin nating Huchuan o yung Vietnamese noodles. Pwede nyo pong i-google map yan para po malocate nyo ang exact location dito sa Morong, Bataan. Okay, so pag exit natin mga brothers ay papasok na tayo sa Morong Bagak Road dahil po ang katabi ng Morong is yung bayan naman po ng Bagak, no? So dito mga brad magsasawa naman kayo sa mga kurbada. At syempre kung kayo nakamotor, mas mai-enjoy nyo po ang inyong motorsiklo dito i-banking lalong lalo na po itong Cruiser 500 ng FKM. Alam natin mabigat siya, pero pag sa ganitong senaryo talagang napakagaang niya ng dalhin. Para na lang po kayo nagmamaneho rito ng around 250 pababa na isang motorsiklo. And syempre yung kanyang riding position na para ka lang nasa sopa, talagang komportable, at yung binibigay ng kanyang comfort ng upuan kaya mag-accommodate ng mga malalaking bulas na rider. After ng wantusawang kurbada mga brothers ay mararating na natin ang Bagak, Bataan. Napakaganda ng view rito mga brad dahil makikita nyo na rito yung bundok ng Maribeles, Bataan kung saan yan po yung pinakadulo ng Bataan area, no? So nandito tayo sa Bagak, dediretsuhin natin ito all the way papuntang
Pilar. Isa rin ito sa mga gusto ko laging dinaraanan pag nagmumotor ako dahil walang traffic dito mga brothers. Maganda yung kanilang kalye, marami kang pwedeng hintuan para kumain at syempre mga resorts dito pwede nyo rin niyang bisitahin lalong lalo na kung gusto nyo pong mag-stay vacation, no? So papasok na tayo ng Pilar mga brad, no? Dahil ito ay papunta tayo sa Mount Samat. Kakanan lang po kayo rito mga brothers on the wheels, papanik ng Mount Samat mga brad. Sa Google Map naman kitang kita nyo yan, so wala kayong po problemahin, basta po ipin nyo lang yung location, no? So pagpanik pa lang dito sa Mount Samat mga brothers, may i-enjoy nyo po yung daanan dito dahil puro kurbada. Yun lang po mga brothers, no? Konting ingat lang po at alalay sa patakbo dahil po matatarik din po ang mga sigsag dito mga brothers. Kasi kung may pagka malulain kayo katulad ko, medyo mabibigla kayo rito, especially pagka pababa na kayo na magmumotor sa lugar na ito. Pero syempre, yung kanyang view talaga namang mai-enjoy nyo dahil kitang kita nyo rito yung buong lugar ng Bataan all the way sa Manila Bay. O di ba? Ayan o. At tayo dumating tayo rito sa lugar mga brad, nasara na po tayo ng kanilang pinaka shrine dito dahil may cut off daw rito na 4 PM lang. Kaya tumambay na lang tayo sa daan at na-manage naman natin kumuha ng drone shot para masilip ang ganda nitong Mount Samat, no? Oo nga pala mga brothers, ang Mount Samat nga pala ay isang famous na dambana ng Kagitingan o yung tinatawag nating Shrine of Baylor. Isa po itong memorial honoring ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo na lumaban noong World War II dyan sa Bataan laban po sa mga sundalong Hapon. At syempre kung makakapasok kayo sa loob, may mga museum po sila dyan at pwede rin po kayong mag-elevator papunta dyan sa cruise. At sayang hindi lang tayo nakapasok at hindi natin napakita sa inyo ng aktual. Ngunit ganun pa man mga brothers, nag-enjoy ako dito sa ating ride na ito. Bumiyahe na tayo pa uwi mga brothers at hindi ko na nga kinuhaan yung ating biyahe since gabi na naman at wala na tayong masyado makikita sa daan. Pero ang ating pakay dito mga brothers ay alamin ang ating total kilometers na biyahe. So nakakuha nga tayo ng 156.5 kilometers na ikot o ni-ride natin ngayon itong Pulsar 500. At nagpagas tayo mga brothers dito na umaabot ng 5.057 liters at tayo ay nagbayad ng 290 pesos. Nang tinuwid nga natin ito sa calculator natin mga brothers ay nakakuha tayo ng almost 30.1 kilometers per liter. Masayang-masaya nga ako mga brothers dahil napakatipid nitong Pulsar 500 in 500cc category dahil yung mga ganitong fuel consumption makikita natin ito sa mga 250 na motorsiklo, pero dito kay Pulsar nakukuha niya yung ganitong reading. For the reference mga brothers, may bigat lang po ako na 50 kg at wala po akong angkas, and also yung ating average na takbo pumapalo po na 50 to 70 kilometers per hour. Sigurado mga brad kung kayo may angkas at medyo wawalwalin nyo ang motor na ito, baka makakuha kayo ng around 25 pababa na litro pagdating sa konsumo. Ngunit ganun pa man, hindi ako binigo nitong FKM Pulsar 500 pagdating sa kanyang fuel consumption, no? So once again mga brothers, kung kayo po interested maglabas ng motorsiklong ito at sa iba pang motorsiklo ng FKM, mag-PM lang po kayo sa ating Facebook page para ma-assist kayo mga brothers. Cash or terms, maaari ko po kayong matulungan. At syempre pa sa mga ibang brand din ng motorsiklo. Kaya sa mga sumama sa ating huling yugto ng ating video, maraming salamat po. And once again, ako po si Sort Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright.